Praise God. Praise God. God is good all the time. And all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpahalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Matalam sa probinsya ng Cotabato. Ating hilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Matalam. May butag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, ika-88 kabanata, ang talata po ay 18. Iyong pinalayo, mga kaibigan, pati kapitbahay. Ang tanging natira na aking kasama ay ang kadiliman. Iyong pinalayo, mga kaibigan, pati kapitbahay. Iyong pinalayo, mga kaibigan, pati kapitbahay. Ang tanging natira na aking kasama ay ang kadiliman. Ang tanging natira na aking kasama ay ang kadiliman. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala, habang aming idinudulog sa iyo ang paglilinis sa lahat naming karumihan, sa lahat naming kasalanan, at ang aming idinudulog sa iyo sa oras na ito, Panginoon, ang bayan ng Matalam sa probinsya ng Cotabato. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Matalam ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang sa pangalan ni Jesus at ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Matalam. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Genesis, ika-50 kabanata. Ang talata po ay 10 hanggang 14. Pagsapit nila sa giikan ni Atad, sa silangan ng Ilog Jordan, huminto muna sila. Nagdao sila roon ng luksang parangal sa Yumao. 7 araw na nagdalamhati roon si Jose. Nasaksihan ng mga taga-Kanaan ang ginawang pagpaparangal na ito. Kaya't nasabi nila, ganito pala magluksa ang mga taga-Ehipto dahil dito itinawag na Abemiz Raim ang lugar na iyon.
Sinunod nga ng mga anak ni Jacob ang hiling ng kanilang ama. Dinala nila sa Kanaan ng bangkay at doon inilibing sa yungib na nasa kaparangan ng Makpela, silangan ng Mamre, na binili ni Abraham kay Efron na Heteo. Matapos ilibing ang ama, si Jose nagbalik sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid at lahat ng kasama sa paglilibing. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan na 7 araw na nagdalamhati, na nagluksa sina Jose. Kaya nung nakita sila ng mga taga-Kanaan, sabi nila, ganito pala magdalamhati, no? Ganito pala magluksa ang mga taga-Ehipto, kaya tinawag nilang Abel Mizraim ang lugar na iyon, na ang ibig sabihin sa kanilang salita, pagluluksa ng mga taga-Ehipto. Ano po? So, alam nyo, yung pagpapangalan sa mga lugar, napakahalaga po niyan. Actually, isang historian yung aking nakita, nabasa ko yung kanyang ah, puna doon sa pagpapangalan sa mga lugar. Actually, sa mga streets. At sabi niya, hindi daw dapat basta-basta binabago ang pangalan ng mga streets. Lalo na yung mga pangalan na nung una pa, para sa kanya napakahalaga. Isa po siyang historian. Ano po? At para sa kanila, napakahalaga nung pagbibigay nung pangalan. Kaya nalulungkot siya kasi dun sa isang street na ayaw niyang pumayag na palitan yung pangalan. Ang sabi daw sa kanya nung, hindi ko malaman kung senador o kongresista, sabi sa kanya, pag hindi ka pumayag na palitan ang pangalan nito, walang budget ang departamento mo. Eh alam niyo, wala siya nagawa. Sabi niya, ano magagawa ko? Sabi niya, kaysa walang budget yung departamento ko. Pero sabi niya doon sa isang ah, bahagi ng kanyang sulat, sabi niya, bakit natin papalitan ng pangalan? Lalo na, sino ba yung mga pangalan na ipinapalit natin? Lalo na po doon sa isang street sa Binondo, no? Na, sabi niya, kilalang kilala yung street na yun doon sa ganung pangalan. Tapos pinalitan nila, sino ba yun? Pero itong lugar na ito, na tinawag nilang Abel Mizraim, ang ibig sabihin yung pagluluksa ng mga Ehipto, taga-Ehipto. Nakita nila. Ipinangalan nila yung lugar doon sa nakita nilang pagluluksa na ginawa ni Jose. Alam nyo, hindi natin dapat binabaliwala yung karanasan, yung expression ng ating emosyon. Hindi yun dapat, naalala ko po kasi, naku, patawarin niyo ako. Pagtatapat ako sa inyo. Nung namatay ho ang nanay ko, umiiyak yung anak ko, panganay. Sabi ko, huwag kang umiyak. Nakita mo ba ako umiiyak? Malakas ang loob ko. Nasabihin na wag umiyak kasi hindi ako naiiyak. Tapos nung wala na daw ako, kwento ng kapatid ko, lumapit sa kanya. Sabi daw, sabi daw ng kapatid ko, bakit hindi ka umiiyak? Sabi po ni Daddy, bawal daw po umiyak. Hindi umiyak ka. Magulgol daw. Alam niyo po, yung emosyon natin
Kasama yan sa inilikha ng Panginoon sa atin. Pero siyempre hindi naman tayo ginawa ng Diyos na OA, na hindi na natin inisip, tama pa ba 'tong pinapakita ko 'no? Kung hindi naman gano'n, kakayahan yung pagpaparamdam ng ating emosyon, eh, natural lang po yun, normal lang po yun 'no? So, 'wag nating balewalain, 'wag tayong pumayag na hindi magkakaroon ng kalayaan sa pagpapahayag. Alam niyo po yan yung sinabi nung isang, ah, nagdedebate 'no, sabi niya, "Hindi ako papayag," sabi niya dun sa kausap niya, "Hindi ako papayag na hindi mo maipapahayag ang iyong paniniwala." Sabi niya, "Kahit nagdedebate tayo dito, may karapatan ka, may kalayaan ka na ipahayag." Alam niyo po ito yung nami-miss natin ngayon kasi kapag ang expression mo, eh, hindi inaayunan nung mga nasa banda roon, hindi madali, eh, na i-express. Ito, eh, ginagawang dahilan 'to ng mga kapatid natin ng LGBTQ 'no, na sinasabi nga nila, hindi daw nila na-express yung kanilang mga sarili. Iba naman po itong usapan kasi po, yung sa kanila namang expression, ah, sila po, eh, nag-i-influence ng hindi lang nung katulad nila, kahit nung mga hindi katulad nila. Alam niyo po 'yan yung, ah, ating dahilan ng pagtutol sa SOGI bill. Hindi po, we are not against their rights to express themselves. Pero sa SOGI bill kasi, naku hindi ka na puwedeng mamuna. Hindi ka na yung mga hindi LGBTQ, hindi kayo puwedeng magsalita ng tila paglabag sa mga LGBTQ. Eh, lalo na po kung magulang, ano po, at gusto mo na ipakita, ipabatid sa anak mo yung katotohanan ng pagkalikha ng Diyos sa lalaki at sa babae. Naku, hindi mo na yun puwedeng gawin do'n sa SOGI bill kasi nilalabag mo. Alam niyo po sa Amerika, merong nalathala na yung bata, 9 years old, lalaki, bata. Napakatahimik ng bata sa bahay nila. Nagulat yung nanay. Nung sila ay nasa mall, tinawag yung bata ng classmate niya at ibang pangalan yung itinawag dun sa bata. Tapos sabi ng nanay niya, "Sino yun?" Tinawag niya. Hindi makasagot yung bata. Sabi tinawag ulit siya ng classmate niya, sinabi uli yung pangalan. Sabi niya, hindi naman yan ang pangalan ng anak ko." Malaman-laman niya, ini-encourage sa school, public school po ito sa Amerika, ini-encourage sa school yung bata to express yung kanilang gusto. Eh, ang gusto nung bata na ang kanyang pangalan yata Princess, eh, lalaki. So, reklamo yung magulang, ano po, ah, medyo malaking issue ito at hindi natin kayang i-squeeze sa isang ano lang natin, sa isang palabas lang natin. Pero gusto kong sabihin sa bawat isa na yung expression ng emosyon should be based on truth.
Hindi dahil pinapayagan tayo, hindi dahil sinasabi ko na i-express natin yung nararamdaman natin. Kahit na ano nararamdaman natin, ipapahayag na natin, gagawin na natin. Naku mga kapatid, doon tayo sa katotohanan at sa katwiran. Kasi ang gusto natin ang pagsama at pangunguna ng Panginoon. At posible lang yan kapag katotohanan ang ating panghahawakan. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat na ang inyong salita ay patuloy na nagkakaloob sa amin ng kaliwanagan. Tila ilaw na nagtatanglaw sa landas na marapat naming tahakin. Tawarin mo po kami kung itinago namin yung aming mga emosyon at hindi namin ito natural na ipinapahayag sa kadahilan ng nag-iisip kami na baka hindi pansinin, baka ayaw nung iba. Panginoon, tulungan mo kami na magkaroon ng kaalaman at katotohanan na ipahayag yung aming nararamdaman. And by faith, idinadalangin din namin yung aming mga kapatid sa LGBTQ community. Lord, sila po ay liwanagan mo. Dasal namin na magkaroon sila ng sapat na panahon na maunawa ang iyong katotohanan at sila'y lumakad sa iyong katwiran. Amin ding idinadalangin ang patuloy na pag-ibig na dumalo sa iyong mga anak. Lord, yung mga kapatid namin na meron silang hindi pagkakaunawaan sa sambahayan, sa kaibigan, sa kakilala, sa kung sino man, hiling namin, ikaw po ang umalalay at patuloy na gumabay. As we also pray, Panginoon, sa iyong malayang pagkilos na mapangyari ang iyong dakilang kalooban sa bayan ng Matalang, sa probinsya ng Cotabato. Ang aming panalangin, Lord, yung katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Matalang ay magkaroon ng pagkakaisa, magkaroon ng unawaan, magkaroon ng pagpapakumbaba. Dahilan upang ang Santong Espiritu ay magkaroon ng dahilan ng ugat upang maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Matalaw. Maraming salamat po. Kami nananalig. Dadaloy ang pag-ibig, dadaloy ang unawaan, pagkakaisa. At walang ibang pangalan na maluluwalhati at maitataas kundi ang pangalan ng aming Panginoong Kristo sa bayan ng Matala. We declare a fire of revival. At ayan mo dumali ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan. Ikaw ang magkaloob ng kaunlaran. At hayaan mong dumalo ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Magawa namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, to be the America of Asia in the height of its glory. Nasalin po namin ang patuloy na pagkilos mo ng may kapangyarihan sa aming mga lingkod bayan, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. At hindi namin pinapayagan ng anumang kasinungalingan ng kaaway. Dasal namin na ikaw ang kumilos ng may kapangyarihan laban sa mga kasinungalingang ito na gawa ng kaaway. Lord, we also pray sa aming mga tagapanguna. Lord, we pray sa aming mga misyonero, sa aming mga OFW na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Ikaw pong magkaloob sa kanila ng kakayahan upang maipahayag ang iyong salita sa mga bayan na iyong itinalaga. As we also pray, Panginoon, sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo ng may kapangyarihan maging ang Sri Lanka. Lord, dasal namin na dumaloy ang iyong Santong Espiritu at tunay na mapangyari ang iyong nais. As we also pray, Panginoon,
Sa lahat ng training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church, Renewal, Asia Pacific, International, Institute Streets. Lord, lahat ng pangangailangan nila, pagkaloob mo upang matupad nilang dakilang kalooban. At we also pray, Panginoon, sa kapangyarihan at kakayahan mo sa bansa ng Vietnam, sa Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Lord, makapangyarihang pagsamang maranasan maging sa Hong Kong, Macau, Taiwan, sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, America. We declare the bar of revival sa mga bayan ito. Dasalin po namin ang kapayapaan sa bansang Israel at tunay na mapangyari ang iyong pagsama at pangunguna sa bayan iyong pinili. Ang amin din pong idinudulog sa iyo na mapangyari ang dakilang kalooban mo upang tunay masunod at maganap namin ang layunin mo. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon mo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, yan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sabay. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of this. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare there's no house and not with parking, with no vehicle and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara. Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God.